na mabangkit, di ka haanos sa mga serpiente at liyong mababangi. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilagin. Pag sila'y tumawa, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may layo ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. May bibigyan ko at kagantimpaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatangin kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise God. Purihin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Hallelujah. At muli isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Tunay nga na po nabuhay ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya karapat-dapat lamang na ibigay po natin ng the best na papuri at pasasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Halina, sama-sama tayo mag-put sa Kanya. Halina, tayo sama-sama Sa isang tinig, Papuri sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Jesus, at ipagsigawan. Bawat ilala at magdiwang. Halina, tayo magsama-sama sa isang piling. Papuri sa Kanya, Sa pangalan ni Jesus. Jesus, at ipagsigawan. Bawat ilala dapat na magdiwang. Awitan, sa bawat dako ng mundo, amalang Jesucristo, siyang napati sa sala ng tao. Sa bawat dako ng mundo, amalang Jesucristo, siyang napati sa sala ng tao. Sa bawat dako ng mundo, amalang Jesucristo, siyang napati sa sala ng tao. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa tuninga sa hapong ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa iyo, Diyos. Amen. At patuloy na nagpapasalamat Amen. sa sukdulang biyaya na ipinapakalo Yes, mo sa amin, hallelujah. Lord. Hindi man kami karapat-dapat, Oh, glory. Diyos. Patuloy mo inilalaan ang iyong puso, ang iyong isip para sa amin, Panginoon. Kaya hayaan mo na sa mga panahon ito, Yahweh, patuloy ka namin sa Oh, yes. Thank you. Oh, hallelujah. Glory. Yes. Sukdulang
Supulang biyaya mo. Salamat Lord God. Kahit di kami karapat-dapat, patuloy mo kami Lord God. Walang salang malulugay. Salamat sa supulang biyaya mo. Salamat sa supulang biyaya mo. Salamat sa supulang biyaya mo. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin Jesus, nagpapasalamat po uli ka kami sa Amen. isang araw na buhay ang pinagkaloob niyo sa amin. Amen. Panginoon, dumudulog kami at nagmamakaawa, patawarin Yes. kami sa aming mga kasalanan. Yes, Linisin Lord. po kami mula ulo hanggang tanapa. Yes, Father. Higit sa lahat ang inyong lingkod na pinadala. Amen. Linisin mo po siya upang lahat Thank ng you. mamumutawi sa kanya ay magagaling Glory. po sa inyo. At ito ay manahan sa aming Yes, mga puso. Father. Ngayon pa lang, Panginoon, alam po namin, answered prayer na kami. Amen. Sa ngalan ng Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos at makakasama po natin ngayong hapong ito ang ating kapatid para magpahayag ng mabuting balita. Tawagin po natin Brother Rex America. In the Philippines. Of the Philippines. In the Philippines. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, the conqueror. He will praise and lift you high. El Shaddai. To your love and to the Ram, take the Son of Abraham. To the tower of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcasts of the east, you are the God who really sees. And by your mighty strength, heavenly water tonight, age to age, you're still the same. By the power of God, El Shaddai, El Shaddai, come tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, come tonight. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. I will Praise you till I die. El Amen. Glory. Ama naming Diyos na makapangyarihan, muli pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat Panginoon, sandaling ito na muli kami nagkasama-sama sa iyong presensya.
Salamat at patuloy mong pagpalain silang lahat at ang opisinang ito. Pagpalain rin po, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Mario Malikdim sa kanya pong fast recovery sa kanyang operation. We pray, Lord God, ng iyong mapagpalang kamay, inaabot mo siya at ganap na kagalingan, Lord. Pagpalain po ang mabuting balita na ating pagsasalunan na po'y tumimo sa aming puso. Maghatid ng kaliwanagan at gamitin kami mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mamang awit. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen at Amen. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Okay, magandang hapon po. Ang ating pong gospel is napakahaba, kaya hindi ko po ito babasahin lahat. Pero ang nakapaloob po, Luke chapter 22 verses 14 to chapter 23 verse 1 to 56. Ito po ang pinakamahabang mga gospel na binabasa at ito'y dinadramatize kapag Sunday, Palm Sunday. Kaya po nakapaloob po sa gospel is the suffering servant, kung paano ang Panginoon ay nagpakahirap. Inumpisa niya sa pagtatatag ng banal na hapunan sa verse 14 to 23 at ang pinakadakila, ang pagtatalo-talo ng mga alagad, tinatanong kung sino ang pinakadakila sa kanila. Verse 24 to 30. Pagkakaila ni Pedro, kung paano pinagkaila ni St. Peter si Jesus sa verse 31 to 34 at ang paghahanda sa darating na pagsubok kay Jesus, verse 35 to 38. Then si Kristo'y nanalangin sa Gethsemane, verse 39 to 46, at ang pagdakip kay Jesus, verse 47 to 53. And then, ikinaila muli ni St. Peter si Jesus, verse 54 to 62, and then kinutya at binugbog si Jesus, verse 63 to 65. And then sa harapan ng kataas-taasang hukuman, sa kapulungan ng mga Hudyo, sa verse 66 to 71, at sa harapan ni Pilato, verse 20, chapter 23, verse 1 to 5, and then sa harapan ni Herodes, chapter 23, verse 6 to 12, and then hinatulang mamatay si Jesus, chapter 23, verses 13 to 25, and then ipinako si Jesus sa krus sa verse 26 to 43, and ang pagkamatay ni Jesus, verse 44 to 49, and ang paglilibing kay Jesus, verse 50 to 56. Tapos na po at makikiramay na po tayo sa paglilibing sa ating Panginoon. Pagninilay po natin, sabi po dito sa verse 56 ng Gospel, sabi ng Biblia, pagkatapos umuwi sila at naghanda ng pabango at mira, pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, pwede na po tayong maupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tulad po ng sabi ko, lahat ng sumagot, answered prayer. Mahalaga kasi yung pagtugon, response, kahit sa banal na misa, meron tayong responsorial psalm. Mahalaga po yun, it's sign of faith, pananampalataya natin. Tulad po ng sinabi ko, mga kapatid, yung ating pong pagbasa ngayon ay tungkol po sa Palm Sunday. Mahaba po yun at ang ating pong topic ngayon is the suffering servant. Si Kristo po ay lingkod na matindi ang paghihirap na dinanas. Ito po yung tinutukoy na Paschal Mystery, the Passion of Christ. Yung Paschal Mystery po, ito yung Misteryo Paskwa na kung saan ginawa ni Kristo. Ito yung ating pinagdiriwang ngayong mga Holy Week. Pinagdiriwang po natin. Yung iba kasi hindi natin naunawaan, pero yung po ang pinagdiriwang natin. Misteryo Paskwa, ang Paschal Mystery po sa Old Testament time, yung celebrate nila, yung paglaya nila sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Egypt. Tayo naman po, yung paglaya natin pagtawid sa kasalanan at
at nakamit natin ang kaligtasan sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na aklat sa Acts chapter 4 verse 12 na walang ibang tagapagligtas, tanging si Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami, mga kapatid. So, masarap po yung pagtawid natin, the Paschal Mystery, mula sa kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Mayroon pong 4 na lesson na nais po nating i-share sa inyo, mga kapatid. At ang tema po nitong gospel na ito, unang-una, is the sacrificial love of our Lord Jesus Christ. Yung unang-una pong tinatag niya, yung banal na hapunan, ay ang pagpapakita ni Kristo ng kanyang sacrificial love. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang may papantay na pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Yung pag-aalay niya ng buhay, yung pagbibigay niya ng sarili para sa ating lahat. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Una, kamatayan nating espiritual dahil naputol ang relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, kabayaran ng kasalanan natin yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung di niya ginawa yun, tayo po ay hanggang ngayon ay walang kaligtasan. Pero dahil po ginawa niya yun, siya po yung naging kabayaran. Siya yung naging katubusan na tayo po'y na-redeem at po natubos. Tayo po ay na-justified, pinawalang sala. Justification, and then tayo po ay iniligtas. We are saved by the blood of Jesus. Sa kanya pong dugo, tayo pong lahat ay naligtas. Yan. So kailangan gawin po natin yon kasi tapos na ang pagliligtas. Nailigtas na, naihain na. Kanya lang hindi makamit ng tao ang kaligtasan because they were rejected. At nire-reject nila yung ginawa ni Jesus. Pero sa atin po, pag tinatanggap natin yon, nakakamit natin ang kaligtasang ito. Amen. Yun po yung the sacrificial love, yun po yung pagtatatag niya ng Last Supper. Yun po yung banal na hapunan. Yun, kaya sinabi mismo ni Kristo po yun eh. Sabi ni Jesus Christ sa Gospel according to St. John, do this in memory of me. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sino po ba o ano po ba yung aalalahanin? Yung ginawa ni Jesus. Yung Paschal Mystery, yung Passion of Christ, yung ginawa ni Kristong inaalala natin every year. No? Kaya pag tayo po'y nakikisa sa Eucharistia, ang word na Eucharistia, it means the celebration of victory. Sapagkat tayo pong lahat ay nagtagumpay na. Iniligtas na tayo. Nagtagumpay tayo sa pakikipaglaban kay Satanas sa kasalanan. Ayun po ang napakasarap. Kaya po ang napakaganda, yung pag-alala po ngayon sa sacrificial love na yun, iniwan sa atin, may memory, mayroon pong ginagawa tayo na inaalala lahat natin lagi siya tuwing tayo'y nakikiisa sa pagdaraos ng Eucharistia o banal na hapunan. Umaga man yan ginagawa, di naman pwede sabihin banal na almusal. Okay, yun po banal na hapunan, kasi po yun ang mga kapatid kay Kristo. So isipin mo yung kagandahan nun, hindi po yun, sabi kasi ng iba, ritual, but si Kristo mismo ang nagsabi. We obeyed doon po sa word ni Christ, do this in memory of me. Ngayon kung hindi tayo susunod sa inutos niya, masuwayin tayo. Sabi ng John 8:31-32, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay na kayo'y mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya obedience is better than sacrifice. Amen po ba? Ayun po. So, yan po. The Last Supper message for us is the impending sacrifice of Jesus, the love of God
sa verse 24 to 30. Pangalawa po, mga kapatid, na message ni God, yung ating pong deny, pag-reject, pagtalikod ni Saint Peter. Si Saint Peter po, siya yung ating representative nun. Ang tao madalas, idinideny natin yung truth. Laganap ang fake news ngayon, pero minsan yun ang pinaniniwalaan ng tao. Kasi the work of the devil, sila po yung bumubulag sa tao. Sometimes we are spiritually blinded by Satan, pero yung ginawa ni Kristo, tayo po'y pinalaya niya. Kaya dapat po, ang paniwalaan po natin yung katotohanan, yung human weaknesses po natin, di natin dapat panghawakan. Tandaan natin yung ginawa ni Saint Peter, that is a human weakness, denial, contrast with the Jesus, steadfast love. Kabaliktaran ang ginawa ni Saint Peter sa ginawa ni Jesus. Yun po tayo eh. Tayo ang nagre-represent, o tayo ang nire-represent ni Saint Peter. We are followers of Christ, pero nandun pa rin lagi yung ating weaknesses, yung kahinaan natin. Anong madalas na kahinaan ng tao? Sabi ni Father Sanya, no? Lord, wag mo na pong tingnan ang aming lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Ano kaya yung lihim at paulit-ulit nating kasalanan? It depends on us kung ano yon. Pero madalas sa atin bilang tao, yung ating lust of the flesh, yung pita ng laman, na madalas nating nagagawa, sa kabila na ating alam na yung kasalanan, pero sometimes atin laging nagagawa. Amen po ba? Amen. Yung po yung nakasulat sa Galatians 5, verse 19 to 22. Pag daw tayo gumagawa ng gawin, di tayo nagbalik loob, nagsisi, hindi tayo makapapasok o di natin mararating ang langit. Diba? Ano-ano yon? Pangangalo niya, karimarimarim na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Iba pang tulad noon, tulad ng shabu, mga drugs, at kung ano-ano pa. Sabi ng Biblia, binabalaan tayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Glory to God. So yung pong ating weaknesses, yung pong ating kahinaan bilang tao sa panahon ng Kwaresma, hingi po natin ng tawad sa Diyos. Wala naman taong walang weakness. Lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo nagkakasala. Romans chapter 3 verse 23. All have sinned, fall short from the glory of God. Kaya lahat po ay may pagkukulang, lahat po may pagkakamali. Pero ang masarap, pag tayo lumapit sa Diyos, gaano mang kalaki at katindi ang nagagawa nating kasalanan, sabi ni Jesus, mahal kita maging sino ka man. Hallelujah. No? Sarap umawit. Mahal kita, basta't mahal kita. Sabi ni Jesus yun, ano? Iniisip nila hindi mahalaga. Na? Kaya dapat po tayo, may mga taong kahit na anong gawin sa'yo, tahimik lang. Doon nakikita ang presence ni God. Amen. Keep quiet. Kapag ay inuusig, kapag ikaw ay pinagbibintangan ng pawang kasinungalingan, sabi ni St. Paul, magdiwang kayo at magalak. Sabi ng Panginoon, sapagkat sumasa atin ang Diyos. Amen. Amen. But the work of the devil, sabi ng John 10:10, na parito siya upang magnakaw, magwasak, pumatay. Magkalat ng kasinungalingan, ng mga fake news. The factory of fake news. Ano sabi ng Biblia? The truth will set us free. Katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya po, yung po, number 3 po na message ni God is injustice and redemption. Yung pong ginawa ng mga religious leaders doon, yung pong religious leader na yon ay Judaism Church. Ano po? Hindi po yung Catholic Church. The Judaism Church, ang simbahan
ang relihiyon ng mga Hudyo na ginawa nila yung injustice, yung kanilang pagpapakahirap kay Kristo, yung sufferings na dinanas ni Jesus. Injustice po yun. Hindi nabigyang magandang hustisya. Hindi po nagkasala si Jesus. He never sinned, my dear brothers and sisters, pero siya'y pinako sa krus. Si Kristo po'y Diyos na hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Tayo pong tao, nagsasabi tayo ng kasinungalingan. Minsan, sinasabi natin wala tayong kasalanan. Pero pag tayo nandun at nagsasuffer, hindi pa natin hinihingi ng tawad sa Diyos. Diba? Minsan, minamak pa natin ang Diyos eh. Diba? Tapos yung mga religious leaders pa natin, minsan minamak pa rin natin. Diba? Hindi tama. Injustice, redemption, pero sabi po, yung redemption, yung pagtubos ng Panginoon, Jesus' trials and death. The highlight is the human sin. Yung kasalanan po natin, yet fulfill the divine salvation. Natupad at ginawa ni Kristo yung kanyang pangako, ang buhay na hahantong sa langit. Ewan ko po kung gusto natin lahat makarating sa langit. Amen. Amen. Mahirap po kapag tayo naghahangad pumunta ng langit, pero yung pala'y patungo tayo sa impyerno. Naalala ko po yung politikong namatay, gusto sa langit. Ewan ko, narinig yun na po yun. Namarap kay San Pedro. Sabi ni San Pedro, kailan mamili ka muna, bumuto ka muna, kung letter I or letter L. Letter I, impyerno. Letter L, langit. Igaling siya kay St. Peter. Bumaba siya patungo, painit ang painit. Pero nung umpisa palamig ng palamig, pagbukas ng elevator po, ang ganda. Andun yung mga kaibigan niya. Tsaka yung yung laruan na mayayaman, golf course. Nag-decide na po siya doon kasi pamilyar ang mga awitin doon. Pero nung bumalik po siya, tingnan muna niya yung letter H, yung letter L, langit. Dumating doon. Hindi siya pamilyar sa mga awit kasi inaawit niyo eh. Doon sa letter I, pamilyar nila yung awit eh. Nakapamili po siya. Pinili po niya yung letter I. Nilagyan ng indelible ink po yung daliri ng politiko. Nakapamili. Pero nung nalagyan na po, bumalik na siya doon, painit ng painit. Pagbukas ng naku, apoy na po. Ayun, sabi po nung nagreklamo siya kay Satanas. Satanas! Kasi winelcome siya. Satanas, bakit naman ganun? Sabi niya. Sabi ni Satanas, hindi mo ba alam, ano pa lang yun? Ano yung tawag doon? Campaign period pa lang yun. Yung pala po, kaya maganda yung pinapakita, campaign period. May libreng, ano yan? may mga libre. Yung pala campaign period, pagdating doon sa actual, impyerno pala, mga kapatid, So, hindi daw po tayo dapat maniwala sa mga kung ano-anong mga panliling lang ng tao. We need to pray. Di-discern naman po natin kung sino yung totoo, kung sino yung tama, kung sino po yung nakikita yung katangian ng Diyos sa buhay ng mga kandidato. Kaya tayo po'y mayroong wisdom na binigay si Lord, dapat po ipag-pray natin yan, ipanalangin natin. Sa area ko po sa Batangas, pumupunta po yung ni sa area, lalo na ngayong okay, pastoral visit doon eh. Imbitado kayong lahat. Anniversary ng buong Batangas. Okay, so yun po yun mga kapatid. So, sa pamagitan po, injustice ba yung mga religious leaders, ginawa ni Kristo, nakamit natin ang kanyang pangako, buhay na walang hanggan. And finally, number 4 po is humility and service. Sabi ng banal na aklat, ang nagpapakababa ay kanyang itinataas. Ang Panginoon ay pumunta rito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod.
A true servant is to serve, not to be served, mga kapatid. Kaya kailangan po tayo maglingkod, maging po sa mga lingkod bayan, maglingkod, hindi para paglingkuran. No po, mga kapatid. So, kailangan po yun. Kasi yung lingkod bayan naman po yun kung ano yung ginagawa, sabi ng Bible, and whatever you did to the least of your brothers or sisters, you did it unto me. Ginagawa po ng mga lingkod bayan sa tao ay sa Diyos natin ginagawa. Kaya maganda po yung paglilingkod na ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. So, Jesus is the model servant and leadership, mga kapatid, sa kanya pong paglilingkod. At makikita po natin yung whole gospel today o the Sunday, mga kapatid, hanggang sa chapter 23 po ng Luke chapter 23 hanggang verse 56. Ito po ay nagpapaalaala sa atin sa lahat ng ginawa ni Kristo. Dapat ngayong Holy Week, maalala natin na kung wala yung ginawang yun ni Kristo, lahat tayo patungo sa impyerno. Sabi ng John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Para po sa ating mga never, hindi po nating kapatid, ang mga hindi na naniniwala kay Kristo bilang Diyos. Lahat po ng relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo, sila po'y ating never. Kaya sabi ng Panginoon, love your never as yourself. Ibigin daw natin yung ating mga kapitbahay na yon. Hindi sinabi ni Jesus, love your brothers or sisters, because it is understood that we need to love one another. Amen? And napakaganda yung pinakahuling utos ni Kristo, and love your enemies. Ibigin ang kaaway. Ay, nakakalungkot ngayon. Pag ako'y nagbabasa ng mga comment ng kung ano-ano, lalo na patungkol sa politika, naku po, parang hihimatayin ka na. Mga kapatid, siraan dito, siraan doon. Hindi nila nalalaman ang paninira ay gawain ng dyablo, gawain ng demonyo. Mga kaibigan, kaya po dapat po, pagdasal natin sila, pagdasal po natin ang mga taong yan sapagkat sila'y nadirimlan. Salamat yung iba ay nagbabaliktaran at nagiging balingbing. Mabuti kung bumalingbing sa katotohanan. Mahirap pag bumalingbing sa kasinungalingan. Di po ba? Mga kapatid, kaya yun po ang dapat natin tandaan. We need to pray for them sapagkat sabi naman po ng Bible, in the last days, Philippians chapter 2, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lahat pala, lahat ng labi, lahat ng tuhod, kaya sila'y mapapahiya pagdating ng panahon. Tatanggapin din naman pala nila si Jesus. Ngayon ay dapat umpisanan nila na maniwala, manampalataya kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kahit na anong ganda-ganda po ng samahan, kung si Kristo yung nire-reject, wala tayong kaligtasan. Kahit gaano pang benepisyo at mga pagpapalang ibibigay sa atin, kung rejected si Kristo at tao lang, at kung si Kristo ay hindi tinatanggap nating Diyos, wala tayong kaligtasan. Amen. Dahil maliwanag ang Biblia na kay Kristo lang ang kaligtasan, walang ibang pangalang binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. So this gospel underscores the culmination of Jesus' mission, blending sorrow with hope and emphasizing His role as the suffering Messiah. Suffering, ang mga pagtitiis at paghihirap, hindi po pwedeng ihiwalay. Hindi puro sarap, lagi pong may hirap. Amen. Yan ang Panginoong Jesus. Tayo po'y tatayo na at tayo po'y aawit ng si Kristo, no? Yan. Sa Kanya po tayo magtitiwala.
Walang ibang dapat pagkatiwalaan kundi si Jesus. Sa Panginoon Jesus, ako magtitiwala, sa biyaya niya buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay namin siya dumaramay. Ang Panginoon ay kailan pa man. kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan at para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sabay-sabay. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, naku ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ika'y nanlalamig, wala kang malapitan at para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, naku ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat. Ang Panginoo'y tapat. Ang Panginoo'y tapat. Ang Pangino'y tapat kailan pa man. Patupo natin ang ating kamay sa ating puso and let's pause for a while and I pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katotohanan na ang mga salita mo'y buhay at makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sapagkat may mga taong tulad nito na nagbigay ng panahon para sa iyo kahit sandaling oras, Lord. Salamat, Panginoon, sa opisinang ito na nabibigyan ka ng pagkakataon para ikaw ay mapag-usapan, mapagkwentuhan, na ang pangako mo kapag mayroon 2 o 3 taong nagkakausap sa iyong pangalan, andiyan ka sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Ano man pong problema, suliranin, sakit o karamdaman, Lord, please, hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Heal them, O God. At tumaasa kami sa iyong pagkilos, sa iyong anointing, sa iyong power. In the name of Jesus, I pray for healing and deliverance. I pray, Lord God, you only the solution of our problem. Ikaw lang makalulutas ng aming mga suliranin. Kaya sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa.
Lord, i-bless mo ang mga taong di pa sumasampalataya sa iyo bilang Diyos. Nawa po dumating ang panahon na sila'y manalig, maniwala, magtiwala sa iyo at tanging ikaw lang ang siyang tagapagligtas. Diyos, dalangin din po namin ang mga taong nagkakalat ng mga kasinungalingan. I-touch mo sila, liwanagan mo sila. At ang bansang ito, Lord, dalangin ko na paingatan mo. Ipuin mo po ang mga leaders. Unite them, Lord, in one spirit, in one mind, in one great plan for this country, Lord. And we pray, Lord God, na ingatan mo po ito. Ang bansang ito, Lord. Cover this country with your precious blood. Because we know and we believe, Lord, the Philippines is for Christ. The Philippines is for you. We thank you so much, Lord. And we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks. In Jesus' mighty name we pray. And Father, we pray also once again, Lord God, si Brother Mario Malikdin, Lord God, for fast recovery for his operation, Lord. Kaya di po, Panginoon, si Mayor Ben Abalos, si number 1 attorney Benhur Abalos, Lord, Vice Mayor Benche Abalos, Congressman Boyet, and Queenie Gonzales, City Administrator Brother Ting Victorino, Brother G Moya, and City admin staff, all virtual attendees. Total healing for Brother Mike Z. Vilarde, Sister Norma Mendez, Sister Araceli Luceriaga, Sister Mel Binosa, Sister Rosel Perete, at si Mari Vic Bibar, Sister Edel Mortiga, Sister Elvira Manalo, Brother Angelo Esparago, Sister Kat Davis, Brother Jade Cortez, Sister Vicky Gibara, Brother Edgar Altabano, Sister Elena Victorino, Brother James Montes, Sister Grace Cabrera, Brother Andy Natividad, Sister Gloria Ridaza, Brother Herman Victorino, Sister Melba Z, Brother Adolfo Bauza, Sister Alma Odre, Brother Jojo Morante, Brother Danny Binoza, Brother Ignacio Manalo, Brother Joey Fernandez, Brother Charles Nico Castillo, Brother Rodi Casaklang Cruz, Sister Sheila Bikera, Brother Johnny Chua, Sister Sylvia Bausa, and prayer for the soul of Sister Pia Espirido, Brother Piderek Evangelista, Sister Esmeralda Cruz, Sister Rosalinda Caña, Sister Winnie Santiago, Brother Lito Magnaye, Sister Rosela Leren at Melchor and Bella Delicanya, Sister Lolita Salamat at Janavel Lim, Nonito Binaofra, Delia Aguasin, Ininga Payaw at Brother Carlo Teges. At lahat po ng nandirito sa offices na ito, Lord, i-bless mo po ang opisinang ito, i-bless mo po ang mga employees at lahat ng nandirito, Panginoon, at ang lahat ng mga servants of God, Lord God. We thank you so much, Lord, and we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen.